Isa kang alamat, Pika! Hello, hello. Good morning, good morning. Ito na naman si Boy Pickup, ang inyong paboritong Pinoy flipper dito sa Australia. Yan. So dahil unang araw ng September, isa lang ibig sabihin yan, panahon na para i-close out yung ating monthly sales, no? So tapos na yung goal natin. Tignan natin kung nasa na tayo dun sa goal natin. At magsa-set up din tayo ng panibagong goal, no? Para sa next na targets natin, no? So ito, kung napapansin nyo, nag-set up na ako dito sa garahe. Ito na yung storage natin, no? So nandyan yung mga paninda natin. So tapos dito na rin ako naglilista, no? So bago tayo pumunta dyan, recap muna natin yung mga order kagabi. So kunin muna natin sila sa loob. Tapos pakita ko sa inyo kung magkano natin sila nabenta, no? Okay, let's go! So ito na yung mga nabenta natin kahapon, no? August 31. Yan. So kung bago ka pa lang sa channel, welcome, no? So ang ginagawa ko ay nagbebenta ako ng mga items galing sa thrift store, garage sales, flea markets, no? At sa mga private deals. Tapos binibenta ko sila sa eBay for a profit, no? So katulad nito, ito nakuha ko to galing sa Facebook Marketplace. So may nagbebenta ng PS2 console. Yan. Tapos may kasama pang games, no? So nakuha ko lang to $50. Tapos marami na tayong nabebenta niyan, no? So siguro mabebenta ko to ng mga $180, no? So sasamahan ko lang to ng mga video games. So kung yung console lang tsaka isa controller, mga $150 lang yan. Pero dahil merong memory card tsaka extra controller, tapos meron pa siyang stand na ganito, yan. So mabebenta ko yan na mas mahal, lalo na pag may games. So siguro mga $180 yung tatry nating ibenta, no? So okay na okay, di ba? Okay, ito yung mga nabenta natin kahapon, yan. So ang agad ng pangsara ng ating 6-month goal at katapusan na ng August, no? So total sales natin kahapon, $700, no? $700, imagine yun. So isa-isahin natin kung magkano ko ito nabili, tapos kung magkano siya nabenta sa eBay para may idea kayo, no? So unahin natin itong Lethal Weapon na bundle, yan. So binundle ko yan para 1 to 4. So nakuha natin to sa garage sale. So ito yung deal na pinakyaw ko yung mga DVD nila, no, kung naaalala nyo. So try ko ilagay yung video dyan kung makita ko pa siya. Pero ito, matagal na tayo nakatubo dun sa deal na yon. So ngayon nagkaroon ako ng konting downtime, inubos ko yung mga paisa-isang DVD. Tapos binabundle ko sila na ganito, no. So okay din yung benta, $20 din ito na benta, no. So good deal tayo dun. Tapos ito din galing dun sa garage sale na yon. So brand new and sealed na DVD with nail and eye. So hindi ako familiar dito sa movie na to, no? Pero kung familiar kayo, mag-comment na lang kayo dyan sa baba. Pero kasama din to doon. So inuuna natin yung mga brand new at sealed, no? So medyo matagal siyang nabenta. Pero ito alis na siya, no? $20 din to nabenta halos, no? So not bad, di ba? Not bad. Tapos ito naman, Wind in the Willows. Yan. So isa to dun sa mga nakuha natin dun sa bagong bukas na op shop. So ako yung first blood doon, no? So ako yung unang nagsalansan ng mga paninda nila. So ito isa sa mga rare out of print na DVDs, no? So na-explain ko na yan dun sa huling video, so panoorin nyo na lang din. So ito nakuha natin $4 lumalabas. Ayan. So dalawang DVD siya. Tapos nabenta to ng mga $130, no? Ayos, diba? $130. Yan, so mga rare na finds yan. Tapos lastly, ito naman, no? Yan, sa mga DVD. So, Secret Policeman's Ball. So, parang music na DVD to, no? So, ito sa tatay ko to, no? So, nakuha ko to nung umuwi ako sa Pilipinas. So, ganun yung gagawin nyo kapag nagsisimula pa lang kayo sa eBay. So, kung may mga kamag-anak kayo, kapamilya, kaibigan, na may mga pakalat-kalat lang ng mga ganito, no? So, try nyo na lang hingin. So, pag binigay,
Syempre magpaalam kayo na bebenta nyo, no? Start kayo ng business. Pero ito nakuha ko lang practically libre kasi sa tatay ko to. Tapos nabenta natin siya ng $10, no? So, konti lang yung kita dyan, pero at least imbis na nakatambak, naging pera kahit papaano, no? So, lipad na din yan. At ito yung biggest sale natin kahapon. Transformers na Takara Tomy. Yan yung brand niya, no? Si Megatron. Yan, MP36. Yan. So, nakuha ko lang yan sa marketplace. Private na deal, no? So, binenta niya yan for $50. Tapos, chinek ko yung kondisyon. Okay pa siya. Tapos, yun. So, nabenta na siya $525. Ayos, diba? So, asking ko sana dito $650. Pero may tumawad, $525 na lang. No? So, kasama na dun yung shipping. Sabi ko, sige. Kitang-kita rin na rin naman eh. So, yun. So, sa eBay kasi yung nga pala, so pwedeng tumawad yung mga bumibili gamit yung best offer na feature ni eBay. No? So, kung kunyari namahalan sila, gusto nila tumawad, so mag-offer sila ng price kung saan sila komportable. No? So, magandang feature yun ni eBay. So, isa yun sa mga tinitake advantage ko. No? Malaking part ng mga sales ko galing dun sa best offer. No? So, isa to sa mga yun. No? So, $650 naging $525. Medyo malayo, pero to think na yung puhunan lang natin $50. No? So, pwede na, no? So, $50 naging $525. So, times 10. Times 10 yung tinubo nito, no? Kung isipin. Tapos, sobrang bilis lang din to nabenta, no? So, nakuha ko to Sunday. Sunday ng tanghali. Sunday ng tanghali. So, may pinuntahan ko yung sa Facebook. Tapos, nabenta to kahapon, which is a Saturday, no? So, 1 week din yung tinagal niya. 1 week din, no? Pero, ang laki ng turnover, no? Yan. So, mga collectible toys. Dati kasi nagko-collect din ako ng mga laruan. So, kahit pa paano familiar ako sa mga brand na ganito. Tsaka sa franchise niya, no, na Transformers, no? So, alam kong may market palagi yan. So, basta bibili mo lang siya ng magandang presyo, tutubo ka sa eBay kapag binenta mo to, no? Okay, so yan yung mga benta natin kahapon. Yan. Napakagandang pang-closure ng buwan at ng ating 6-month goal. So ngayon ang gagawin natin babalutin natin yan mamayang gabi, no? So tapos bukas natin ipapadara sa post office para makuha ng bumili, no? So dito kasi sa area namin sarado yung Australia Post, yung post office kapag Sunday, no? So itong mga ganito dire-diretso natin ng Monday, no? So Sunday nagiging free day ko yun. So weekend usually kasi kapag weekend nagso-source ako, no? So pupunta ako sa mga thrift store, garage sales, flea markets, ganyan. So wala muna tayong thrifting video ngayon, no? So pansin nyo, hindi ako nag-ikot ngayon sa mga thrift store at sa mga garage sale. Kasi nitong weekend, nag-focus ako sa pag-ubos dun sa mga dead pile natin, no? So ibig sabihin yun yung mga na-stock na mga items na hindi pa natin nalilist sa eBay. So inubos ko yun. So dun ako nag-focus. Tapos more on admin stuff yung ginawa ko nitong weekend, no? So nag-update ako ng mga spreadsheets ko. Yung mga, syempre tinatrack din natin yung mga benta natin, no? Tapos, yun. So, puro admin lang. Tsaka, pagtapos dun sa mga death pile natin na tinatawag, yung mga na-stock, no? So, napicturean ng mga kapatid ko yung mga DVDs na nakatambak lang dyan. Tapos, nililist ko sila sa eBay, no? Habang pinipicturean niya, no? So, inabot ako ng isang buong araw. So, mga 70 or 80 listings yata yung in-upload ko sa eBay kahapon, no? So, wala akong time mag-thrift store, no? So, ngayon, bagong buwan. So, tapos na natin lahat. No? So, meron sigurong konti, pero natapos na natin, no, overall. So, wala na akong tira, wala na akong pending. So, bagong-bagong goal ngayong buwan. So, simulan na natin. Okay, so end ng goal na natin, no, August 31. Ang goal natin ay $12,000, no? So, ang total na inabot natin, 14,681, no? Dahil sa sales kahapon, yan, 700. So, muntik pang umabot ng 15,000, no? So, happy ako dyan. Ayos na ayos. So, na-meet naman natin yung goal natin, no? Lampas-lampasan pa, no? Yan. So, ito yung sales natin ng buong August. So, meron tayong 2 araw na bakante dito. Ibig sabihin, wala tayong nabenta nung araw na yan, no? Pero surprisingly, kahapon, sunod-sunod pumasok yung mga benta na yan. Ewan ko ano nangyari kapag ganun. Pero, siguro sa next goal natin, try nating iwasan yung mga ganyang araw, yung mga bakante. Ito naka-time off ako, tapos ito may mga araw pa rin talaga na wala talagang nabebenta. So,
wala akong control doon. Syempre, di ko naman pwedeng pilitin yung mga tao na bumibili. Pero nangyayari pa rin yun, no? Unfortunately. Okay. So, bago natin update yung goal natin, no? So, may kaunting lilinawin lang tayo about sa numbers na to. Meron kasi ako mga naririnig, boy pickup, sobrang yaman mo na, manlibre ka naman. So, ang dami mo ng pera, magpainom ka naman, ganyan-ganyan, no? So, lilinawin ko lang, no? So, about sa numbers na to, no? So, 14,681 yung sales natin sa pag-eBay for the past 6 months, no? So, hindi ibig sabihin na yan yung pera na meron ako ngayon, no? So, lilinawin ko lang, hindi yan yung pera na meron ako ngayon, no? So, hindi yan yung nasa bank account ko whatsoever. So, yan yung pera na sales na nagagawa natin out of eBay. Siyempre, kapag nagbi-business ka, meron ka pa ring operational expenses, meron ka pa ring mga nagagastos kapag nagti-thrifting tayo, mga ganyan. So, meron ding mga eBay fees, tapos, ano pa ba, may mga taxes ka pa, no? So, maraming factors, no? So, nababawasan din yung pera na yan. So, try kong explain ng maayos as much as I can, no? So, 14,681, yung pumasok lang sa akin na pera dyan is 90% niyan. 90 or 85% niyan, no? So, kasi every time na nakakabenta ka sa eBay, meron niyang fees na tinatawag, no? So, syempre, hindi naman papayagan lang ni eBay na gamitin niyo yung platform niya, no? So, eBay is very good. Maganda siyang platform. Worldwide yung reach mo. So, kahit sino na gumagamit ng website nila pwedeng bumili. So, in exchange of that, tina-charge niya yung mga sellers katulad ko, tsaka yung mga buyers ng mga transaction fees, which is 10 or 12%. Ganun. So, 12%, let's say. So, depende yun sa category na binibenta mo, no? So, category, ibig sabihin mga DVD, video games. So, depende yun, iba-iba per category. Tapos, meron din akong ginagawa para ma-boost yung sales ko, which is, pinopromote ko siya, no? So, pinopromote ko siya para lumabas siya dun sa top searches kapag yung mga tao ay naghahanap ng mga gusto nilang bilhin, no? So, tawag doon promotional AdSense yata tawag doon. Hindi, sa YouTube yun eh. Parang pinopromote mo siya, no? So, extra 3% yun. So, ngayon, matcha-charge ka lang ng 3% kapag kinlik nung bumibili yung promotion mo, no? So, kunyari, lalabas kasi dun sa eBay, suggested yata or promoted. So, pag kinlik ng bumibili yun, tapos dun binili nila galing dun, so automatic 3% matcha-charge dun sa ibabawas dun sa sales na total, no? So, out of that, 85% yung actual na dumaan sa akin, no? Tapos, sabi ko nga dun, bukod sa fees ni eBay, namumuhunan din ako, no? So, every time na nakakuha ko ng sahod kay eBay, so, siyempre, pinapambili ko rin ng mga bagong items, no? Nagsosource din tayo. So, tawag doon, cost of goods naman. So, siyempre, dadagdag mo na yun sa expenses mo, no? So, although babalik naman sa'yo yung pinuhunan mo, kasi kapag nabenta, siyempre, binabawas natin yun kapag i-compute natin yung actual na tubo natin, no? Or profit, diba, na tinatawag. Next na malaking expense natin is shipping, no? So, nabanggit ko na dati, kung nanonood kayo ng ibang video natin, na free shipping yung ginagawa natin. So, baka nagtatanong kayo bakit free shipping? Kasi na medyo may advantage din yun kapag sinesearch ng mga tao, no? So, nagkakaroon ng impression na wala na silang babayaran na shipping. Pero more on psychological lang naman yun, no? So, kunyari, meron kayong dalawang parehong item, tapos yung isa doon, nagpapabayad ng shipping, tapos ikaw ay free shipping. So, obviously, pipiliin nila yung free shipping, no? Kasi, alam nila wala silang binabayaran. Pero technically, kung magkano man yung price na hinihingi ko sa mga buyers, ay sa mga bumibili, so, dinagdag ko na doon yung shipping. Tapos, syempre, kinakaltas ko din yun, no? So, kapag every time na may nabenta tayo ng mga ganito, kunyari, yan, out of pocket ko yung shipping, no? So, galing sa akin yun. So, syempre, yung sahod ko naman sa eBay is, hindi naman siya everyday, no? So, may sinet ako na every 2 weeks akong sasahod sa eBay. So, doon ko lang siya talaga nababawi, no? So, yan. So, para i-ship yung mga yan, sabihin natin itong si, sabihin natin itong si Megatron, no? So, pag sinip yan, feeling ko abutin ng $15 to $20, no? Depende kung saan bumili yung buyer natin, no? So, depende kung saan i-ship yung pricing niyan. So, meron din tayong discount sa Australia Post, no? So, nag-register ako dun sa My Post business nila. So, magandang advantage din yun kasi
nakaka-earn ka ng parang loyalty points, no? Tapos depende sa dami ng mga shinip mo, makaka-earn ka ng mga discounts, no? So ngayon nasa band 3 na tayo. Papunta na yata akong band 4. Pero malayo pa. Pero papunta na tayo doon, no? So yun. So syempre ito kunyari 525 yung nabenta natin dito. Syempre malaking part nun is eBay fees. Tapos, yung shipping pa, no? So, doon pa lang tayo magkakaroon ng tubo talaga ng tinatawag. Ngayon, na-mention ko dati yung mga katulad ng mga ganito. Nabenta lang siya ng $950, no? So, gawin natin mas malinaw para sa lahat. So, $950. So, ang cost of goods ko dito, wala. Kasi nakuha ko rin to sa tatay ko, no? So, breakdown natin. Tapos, ang kita pa ni eBay dito is 10%, which is, I think, mga 60 or 90 cents yata. Mga ganun. So, yung nabawas. So, tapos, after nun, ipapaship ko pa to. So, para i-ship to, nilagay ko siya sa mga envelopes sa maliliit. Tapos, truck na yon, no? So, inabot ako ng $6.50 para i-ship yung mga ganito. So, imagine yung tutubuhin ko dito, $1 lang, no? Kaya, kung napanood nyo sa last na video ko, sabi ko, umiiwas na ako magbenta ng mga ganito, yung mga tigna $10 lang. Tapos kaya mayroon tayong tinatawag na monthly goal na comps $30. Ibig sabihin dapat yung mga sales natin sa eBay is kada item over $30, no? So meron din tayong average sale price na $37.99. Mamaya update din natin yan since end of the month na. So ito yung average na cost na binibenta natin. So itong mga ganito, inuubos ko na lang talaga. Yan. Inuubos ko na lang talaga. So hindi man ako nanghihinayang kasi wala naman ako pinuhunan dito, no? So isi-ship ko lang naman. Tapos kumita ako ng $1. Pero sobrang effort 'yun, no? Sobrang effort para kumita ng $1 na 'yun. Kaya tina-target natin yung mga katulad ng ganito. Yan. So $500 na benta from $50. Or ito, bebenta natin ng $180 from $50 din, no? So, yun. So, mas nagiging worth it yung effort, no? Tapos, ibang bagay pa yung kapag nag-international shipping ka, no? Maganda sa international shipping, hindi siya free postage, no? So, automatic yon yung bumili, magbabayad. So, depende rin sa country ko saan nanggaling, no? Kapag US yata yung pinakamalaki, kasi yun yung pinakamalayo sa Australia, kung di ako nagkakamali. So, yung buyer na yung nagbabayad no kapag international, kapag hindi siya from Australia. So yun, so nadadagdag siya sa sale price natin. Ang difference lang kapag international, aside dun sa yung buyer yung nagbabayad ng shipping, is sila din nagbabayad ng tax minsan. So merong sales tax na tinatawag every time na may bumibili sa'yo from abroad. Tapos yun, nababawas din yun sa actual na sales mo, no? So depende yun per country. Kunyari dito sa Australia, magpapadala ka sa New Zealand, ang tawag yata doon GST, no? So yun, so kaya naisip ko din kumuha na ako ng Australian business number. So yun yung parang TIN sa atin, no? Para sa mga nagnenegosyo. So meron mga exceptions yun. So kunyari registered business ka na dito sa Australia, exempted ka na sa GST for the first $75,000, no? So malaking bagay din yun. Malaking bagay yun kasi nababawas siya sa gastos mo, sa mga expenses mo, no? So yun, so ni-research ko din yun kahapon habang nag-admin staff ako dun sa eBay store natin, no? Okay, so simulan natin yung bagong goal natin. So buray na lahat yan. Buray na. Hey, hello September, bare month na. Merry Christmas. Oh, ayan. So malinis na yung ating goal board natin, no? So nag-set tayo ng goal for December 31, 2024, no? Para tapos na yung taon. So yun na yung ating 10th month sa pag-i-eBay, no? So yan, so malinis na. So yung goal, yung sales natin, again, 14,681. Mga kalahat, $500,000 din yan, no? So may kinalaman yun dun sa bagong goal natin. So, isulat natin yung goal. Ito na. Ready na. 1, 2. Ang goal natin for the end of the year, 26,500. Yan. So, natry natin makakuha or mapagawa ng sales worth 1 million pesos, no? So, meron tayong 4 months para gawin yan. So, September 1 ngayon. So, magkano yan? Mga $12,000 at least. $12,000, no? So sabi nga nila, aim for the sky, aim for the stars, fall in the moon. De, joke lang. Pero syempre try nating i-achieve yan, no?
as much as we can, no? So kahit na ginagawa ko lang to part-time, tatry natin gawin yung ating 1 million peso goal, no? Para happy na tayo ng bagong taon. Yan, bagong taon sa pag-eBay, no? So yan, 26,500 na total sales by December 31, 2024. Medyo malaking goal na yan para sa akin. Sobrang taas na yan, no? So, imagine nyo, halos dodoblehin natin yung sales natin in 4 months, no? So, so medyo mataas, pero sabi ko nga, importante nang set ka ng goal, no? Marami kasi yung katanong bakit ba nagme-maintain ka pa ng board na ganyan, no? So, importante kasi yan kapag nagbe-business sa tingin ko, kasi at least nabivisualize mo, no? Kung ano yung mga namimit mo na mga targets. Tapos, syempre, na-challenge din yung sarili mo kapag ginagawa mo yan. So, kunyari, itong 26,500, tanggal ang hangover ko dyan. So, kunyari, nag-inom ako, tanggal yung hangover ko kinabukasan, no? So trabaho na agad sa eBay, no? So yun, so magandang nagsiset ka ng goal para sa business mo. So ito nga yung ginagawa natin dito, no? So malaking tulong yan kasi namomotivate tayo everyday, no? So para ma-meet yung targets natin. So yan na yung goals natin, no? So discuss naman natin yung strategy natin para makuha yan, no? So September 1 din is katapusan na ng winter yan dito sa Australia, no? So isa sa mga challenges ko nitong past winter is ang konti ng mga nagagarage sale dito, no? So siguro dahil din sa season, hindi ko sure, second winter ko pa lang dito sa Australia yan. So tapos first winter ko pa lang na nag-eBay. So pero napansin ko ang konti na nagagarage sale kapag winter. So nahihirapan din ako mag-source ng mga items. So kung naalala nyo, kaya kinuha ko yung malaking bundle ng mga DVDs is para kahit papano meron tayong nalalagay sa eBay store natin, no? So dahil tapos na yan, so tinapos namin nitong weekend yung mga pending natin, no? So lahat yung nakalist na. So bagong-bagong buwan talaga, no? So tatry nating pupuntahan natin lahat ng mga garage sale at flea market ngayong spring, summer at autumn, no? Kasi yan yung mga magagandang seasons dito sa Australia. So malaking bagay yon kasi nakapag-source tayo ng mga magagandang items na maganda rin yung presyo, no? Syempre nandiyan pa rin yung mga thrift store tsaka Facebook private deals natin na nagiging competitive na rin kahit papaano, no? So yun talaga yung mga magagandang sources natin. Mga targets na nilalagay natin na ganito, syempre may kapartner din na strategy yan. So yung 7 to 10th month goal natin, yung mga comps sa eBay, tinasang ko na ng $45, no? Ibig sabihin, lahat ng sales natin sa eBay dapat is over $45, no? So as much as possible tatry nating i-meet yan. Pero syempre hindi naman mawawala yung may mga magbebenta ng mga magagandang deal. For example, isang DVD may benta mo ng $30, no? So not bad pa rin yun. Pero yung mga ibang binebenta pa rin natin, tatry natin siyang ma-meet yan target na yan, $45, no? Yung comps na $45 na yan, nagre-reflect kasi yan sa average sale price natin, no? Average sale price, again, yan yung kung magkano nabebenta yung mga items on an average basis, no? So I think nakakabenta na ako ng over 300 na items sa eBay. So kapag kinuha natin yung average nun compare sa benta natin, so meron tayong mga $40 per item, no? So malaking bagay yon kasi may idea ka kung generally tumutubo ka ba o hindi. So ngayon, ang net profit ko dito sa eBay business is mga 40% ganun, sabihin natin na malinis 40%. So malaking bagay yun kasi naiintindihan mo na, alam mo na kung ano yung mga hahanapin mo kapag nagsosource ka. At the same time, tumataas din yung profit mo, no? So malaking bagay na monitor mo yung average sale price na yan. So far kapag ginagawa naman natin to, namimit naman natin yung mga target natin, eh. Kunyari yung una kong goal doon sa third month ko, di ba, is maging top rated seller ni eBay. So which is nakuha natin on the fourth month, no? So yung mga ganong goals is nakakatulong sa eBay business natin. Tapos na-justify niya yung mga targets na nilalagay natin dito, no? So malaking bagay yun kapag nagbe-business ka na may goal ka, no? Ang next na strategy natin na may kinalaman pa rin sa pagsosource natin ng mga pangbenta is i-list siya as soon as mabili natin siya, no? As soon as possible. So hindi ko na uulitin yung mistake na ginawa ko dun sa previous na garage sale natin, no? So namakyaw ako. So anong nangyari, nag-pile up yung mga inventaryo ko na hindi naman nakalist sa eBay, no? So hindi ko na uulitin yon. So itatry nating i-list siya sa eBay as soon as makuha natin siya, no? So syempre
Hindi ko rin naman talaga matutukan ng sobra-sobra kasi ginagawa ko lang naman to part-time, no? So meron pa akong full-time job, tapos meron pa akong YouTube, tapos meron pa akong eBay. So pero priority ko ngayon syempre is eBay, no? So 9 to 5 I work for someone else, tapos the rest of the time I work for myself. Eka nga. So yun yung motto natin, no? So syempre hindi rin may iwasan, magkakaroon ka talaga ng death pile, pero isa sa mga napapanood ko sa mga vloggers is wag kang magkakaroon ng death pile na tinatawag, no, as much as possible, no. So try mo siyang i-list as soon as mabili mo, no. So yun yung strategy na naisip ko na isa pa. Sunod na strategy natin may kinalaman naman sa shipping, no. So currently ang commitment ko sa pag-ship is after 2 days ma-ship ko na siya, no. So tatry ko, pero hindi ko pa siya pinaka-target ngayon kasi sabi ko nga medyo tight yung schedule natin. So tatry ko siyang i-ship within 24 hours bawat benta natin. So kunyari ito nabili to kahapon, so tatry natin siyang i-ship the next day, no. So medyo mahirap yung goal na yon sa part ko. Sabi ko nga kasi yun, may work din ako, tapos syempre din naman ako nakahanap ng time habang naka-duty na pumunta sa post office, no. So tatry ko siya as much as possible, pero siguro yun na yung next goal natin, no. So ship within 24 hours. Lastly, sa store management naman natin, no. So tatlo yun na iisip ko na strategy para ma-improve yung store management natin. So ako lang din naman yung nagma-manage nun. So unang-una is kailangan natatrack ko lahat ng mga benta at mga items na binibili. So meron ako mini-maintain na spreadsheet, no. So nandun yung nakalista yung mga benta at the same time kung magkano yung nagastos ko, no. So magandang way din yun kasi kapag tinarget ko na mag-apply for Australian business, magiging official business na tayo dito sa Australia, magandang i-present yun kapag dumating yung tax time, no. So maganda yung mga advantages nun. So mamaya pag-uusapan natin yan. So isa pang bagay pagdating sa store management natin sa eBay is magsa-subscribe tayo dun sa mga extra services na tinatawag, no. So meron dun parang subscription na makakabawas siya sa fees mo, tapos ma-unlock mo yung mga benefits, like for example magiging full-blown na web na store portal na siya. So kapag in-unlock mo yon, pwede ka na rin maglagay ng mga sales sa buong store, no. Kunyari 10% discount, Christmas discount, mga ganun. So malaking bagay din yun kasi marami na akong over the few months, marami akong items na nakalist doon na hindi gumagalaw. So kapag nilagyan mo siya ng discount, pwede ma-take notice siya ng mga bumibili, no. So okay na okay yun. Tapos siguro tatry nating i-refresh yung mga lumang listings, eka nga. So siguro i-end ko lang tapos release ulit para umakyat siya dun sa tinatawag na search optimization ba yun? So yun yung unang lalabas kapag sinesearch siya ng mga bumibili, no? So try natin i-update din yun. So yun yung sa store management part. So pag-aaralan ko pa siya, no? Hindi ko pa siya masyadong natutukan ngayon, pero magbabayad ako ng extra doon. I think yung lowest na bayad doon is $25 every month. So maliit lang naman, so automatic ikakalta siya doon sa sales mo, no? So pag-aaralan ko pa siya, tapos magsasubscribe na lang ako doon kapag confident na ako na naintindihan ko siya. Tapos next na strategy naman natin, mag-apply tayo ng ABN, no? Australian Business Number. So kanina ko pa ito mini-mention, so yun yung magagawin nating official na business dito sa Australia, yung eBay store natin, no? So may mga advantages din kasi yun. So pwede mong ilagay sa tax exemption yung mga nagagastos mo, such as gasolina, yung cost of goods, no? So nakakabawas din yun sa actual tax na binabayaran mo. Syempre tax, hindi naman mawawala yun, kapag nagnenegosyo ka, obligado ka talaga magbayad ng tax. Tapos ayaw nating makasagasa ng gobyerno dito, no? Dahil migrant lang tayo dito, hindi pa ako citizen. So malaking bagay na sumusunod tayo sa mga ganong rules. So siguro in the coming weeks, aralin ko kung paano mag-apply for ABN. Tapos starting from there, i-itemize ko na yung mga nagagastos ko, no? Kunyari gasolina, tapos yung mga nagagastos ko sa mga storage na ganito, yung mga tote na ganyan, yung mga pang shipping ko. So kailangan din na-document yun kasi by the end of fiscal year, pwede mo siyang i-apply for tax deduction, no? So malaking bagay yun. Tapos isa pa, na-exempt ako sa GST, no? So
GST is malaking part din siya ng fees ko. So nababawas siya kapag Australian business ka na, no? So at least for the first $75,000 of the year, eka nga. So yon, so next na pag-aaralan natin yan, pag-apply ng ABN. And last strategy natin para ma-meet natin tong goal na to is mag-improve natin yung personal natin, no? So for personal development naman. So pag may downtime ako, nanonood ako ng mga videos ng ibang mga content creator sa YouTube. Tapos pinapanood ko kung paano ba yung mga strategy nila, paano ba sila, ano ba yung mga items na sinasource nila, no? So yun, so continuous education lang. Tapos aside pa doon, nagbabasa din ako ng mga financial books, mga business books, no? Para ma-improve din yung mental capacity natin, no? So syempre, kapag nung nakuha ko yan, nakakapagod din talaga, no? So hindi yan something na nakuha ko lang overnight, no? So syempre malaking effort din yung in-involve dyan. Tapos importante din na matatag ka mentally, no? Para kung ano man yung mga disappointments na makuha mo, matibay yung dibdib mo, no? So kunyari, kung naalala nyo kanina sa board natin, may 2 araw na walang sales, no? So hindi na ako nadadown sa ganun. Alam ko na part yun ng proseso. May araw talaga na walang sales, no? So kailangan maintindihan mo yun na kapag nagne-negosyo ka, no? So tumitibay din yung dibdib mo. So yun, pinakamalaki yan, personal development. Try ko rin siyang tutukan as much as I can, no? Na-realize ko na importante yan kasi pag nagtatrabaho ako dun sa 9 to 5 na job ko, malaki yung effort na ginagawa ko sa pag-aaral para pag-improve ng mga skills ko. So naisip ko, why not improve ko naman yung sarili ko, no? Lalo na itong eBay, ginagawa ko para sa sarili ko at sa family ko, no? So kung may time ako mag-spend para mag-aral ng bagong skills sa trabaho, ba't hindi ako mag-spend ng effort para pag-aralan yung negosyo ko, no? So yun, sobrang gandang strategy niyan para sa akin. At gagawin natin yan habang tina-target natin yung goal natin by the end of the year, no? Okay, yun na muna yung video natin for today. Yan, so medyo mahaba na yata, ang dami ko na namang sinabi, no? So yun, so yung targets natin nakaset na, yung strategy natin nakaset na, yung mga mistakes natin sa past, hindi natin uulitin, no? So ano sa tingin nyo, mag-comment lang kayo dyan kung kayang-kaya ba natin yan. Konting motivation naman para kay Boy Pickup kasi medyo mahirap tong goal natin na to, no? So maraming salamat sa mga nanonood ng ating YouTube channel, no? So wag niyong kalimutan mag-like at subscribe. So malaking tulong yan at nakakadagdag din ng moral ko yan, no, habang nag-eBay business. Okay, thank you. See you sa next na video natin. So God bless sa lahat at Merry Christmas pala sa lahat dyan sa Pilipinas, September na. Okay, bye bye.